Mabilis akong naghahanda ngayon kasi late na akong nagising. Pagkatapos ko magbihis ay sinuot ko ng shoes ko at lumabas na ng kwarto. Paglabas ko'y napatingin ako sa kwarto ni Adrian. Nasa labas ng pintong isa naming kasambahay na nag-aalinlangan pa kung kakatok ba siya o hindi. Bakit? May problema ba? Tanong ko. Good morning po, ma'am. Si Sir Adrian po kasi hindi pa rin lumalabas ng kwarto niya. Nagtaka ako kasi late na siya sa trabaho niya. Binigay ko sa kasambahay namin ang bag ko at kumatok sa pinto ng asawa ko. Adrian, hindi ka ba papasok ngayon? Late ka na sa trabaho mo. Wika ko. Hindi muna ako papasok ngayon. Wika niya sa loob. Nag-alala ako kasi parang may mali sa boses niya. Adrian, please open the door. Kapag hindi mo to binuksan, sisirain ko to. May naririnig ako na yabag na sa loob. At ilang segundo pa ay bumukas na ang pinto. Bakit andito ka pa? Late ka na sa work mo. Mahinang saad niya. Una kong napansin sa kanya na namumutla siya. Okay ka lang ba? Bakit namumutla ka? I'm fine. Nilagay ko ang palad ko sa noo niya. Anong I'm fine ka dyan? Nilalagnat ka oh. Nag-aalala kong saad. Hinila ko siya papasok sa kwarto niya at isinara ang pinto. Okay lang talaga ako, Glyza. Giit niya. Tinulak ko siya paupo sa kama at hinila ang upuan na malapit lang sa amin. Nakakain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Wala akong ganong kumain, pero seryoso, okay lang talaga ako. Ipapahinga ko lang to tapos magiging okay na rin ako mamaya. Hindi na ako nakinig sa kanya at pinahiga siya sa kama niya. Inayos ko rin ang kumot at hininaan ng aircon. Diyan ka lang, ipagluluto kita para makakain ka. Wika ko at naglakad pa palabas ng kwarto niya. Rinig ko pa ang pagtutol niya paglabas ko. Pinabalik ko na lang sa kasambahay namin ang bag ko sa kwarto ko at pumunta ng kusina. Nagtaka pa si Yaya Celia kasi hindi pa ako umaalis. Sinabi ko na lang sa kanya na hindi muna ako papasok ngayon kasi may lagnat si Adrian. Tinulungan ako ni Yaya para ihanda ang sangka para sa soup na lulutuin ko. Habang hinihintay ko na kumulo ang sabaw ay tumawag muna ako sa hospital. Sinabi ko na hindi muna ako papasok at babawi na lang ako pagkabalik ko. Pagkabalik ko sa kwarto ni Adrian ay naabutan ko pa siya na pinakikialaman ng phone niya. Nilapag ko sa mini table ang tray na dala ko, kung saan naroon ang bowl laman ng soup na niluto ko. Gamot, thermometer at tubig. Kinuha ko ang phone sa kamay niya at tinulungan siyang bumangon. Hindi ka ba papasok sa work mo? Wika niya. Hindi na. Ikaw, tumawag ka na ba sa office mo? Kinuha ko ang bowl at hinipan para lumamig. Tapos na, kanina. Dahan-dahan ko siyang sinubuan ng pagkain. How is it? Masarap ba? Tanong ko. Yeah, masarap ang pagkakaluto. Ani niya, habang ngumunguya, napangiti naman ako. After this, you need to drink medicine, ha? Thank you, Glyza. Ani niya habang nakatingin sa akin. Nagiinit tuloy ang pisngi ko sa tingin niya. Lalagnating ata ako. No problem. I'm a doctor after all. I said. Kinuhanan ko rin siya ng temperature. Pagkatapos niyang kumain ay pinainom ko na siya ng gamot at tinulungan siyang makahiga ulit. Adrian's POV. Nang nagising ako ay naramdaman kong basang towel sa noo ko. Tinanggal ko ito at umupo. Sumandal ako sa headboard ng kama ko at napatingin sa paanan ng paa ko. Nakita ko si Glyza na natutulog. Honestly, nagulat ako nang hindi siya pumasok sa trabaho niya para lang alagaan ako. Maybe it's part of our deal? Na part ng pagkakasundo namin na alagaan ng isa't isa. Pero aaminin ko na natuwa ako sa ginawa niya. Dahil doon ay naramdaman ko na nag-aalala rin pala siya sa akin. Babangon na sana ako pero bigla siyang nagising. Oh, what is it? Saan ka pupunta? Ani niya at kinusot-kusot ang mga mata. Bubuhatin sana kita papunta sa room mo. Mangangalay ka dyan sa ginagawa mo eh. Wika ko. I'm fine. Pahinga ka na ulit. Wala talagang makakatalo sa katigasan ng ulo niya dahil sa takot akong masermonan ni Mrs. ay bumalik na lang ako sa kama. Dito ka na lang kaya sa tabi ko. Ayaw mo rin namang matulog sa kwarto mo. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang linyahang yon. May sariling buhay ata itong bibig ko. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Lumapit siya sa akin at tumabi. Nilagyan niya ng isang uno ng gitna namin. Para saan to? Wika ko at turo sa unan. Wala lang. Behave ka, Adriana.
Nag-aalangan na saad ni Glyza. Napangiti ako nang magets ko kung anong pinupunto niya. Hey, huwag ka ngang mag-isip ng ganyan. May sakit ako, no? Wala naman akong iniisip pa. Sabi ko lang, behave ka lang. Wika niya at ngumisi. Hindi na siya sumagot at umayos na ng pagkakahiga. Hindi pa naman ako sanay na walang niyayakap na unan kapag natutulog. Kaya itong una na lang na nasa gitna namin ang niyakap ko. Rose, POV. Andito ako ngayon sa office ni Sir Adrian. Inaayos ko kasi ang table niya. Sinabi sa akin ni Mr. Valdez na absent ngayon si Sir kasi may lagnat daw. Kaya inutusan niya akong linisin ko na lang ang table ni Sir. Kung tutuusin pwede nang umuwi si Mr. Valdez kasi wala naman dito si Sir Adrian. At wala siyang babantayan. Ewan ko ba dito at akong pinagtitripan niyang utus-utusan dito ngayon. Pagkatapos kong maglinis ay ini-off ko ang aircon at lumabas ng office. Pagkalabas ko ay nakasalubong ko si Lucas na pupunta sa office ni Sir. Pupunta ka ba sa office ni Sir? Ani ko. Oo. May ihahatid lang ako na files sa loob. Ani niya at ipinakita sa akin ang mga files na dala niya. Nakakapagtaka lang kasi may binigay naman na files ang department nila kanina. Para saan kaya yung bit-bit niya ngayon? Lagay mo na lang sa mesa niya. Wala kasi si Sir ngayon. Wika ko. Sige, lagay ko na lang doon. Ani niya at naglakad na ulit. Nakita ko pa siyang pumasok sa office. Hinintay ko siyang lumabas pero ang tagal naman niya. Ilalapag niya lang naman ang papers. Ilang minuto pa ay lumabas na siya pero bitbit niya pa rin ang mga files na dapat iiwan niya sa office. Napakunot ang noo ko sa ginawa niya ngayon. Kinaumagahan ay maaga akong pumasok sa trabaho. Mag-isa ako ngayon sa office namin ni Mr. Valdez kasi inaasikaso niya ngayon ang office ni Sir. Kasi babalik na daw siya mamayang hapon. Kaya naiwan akong mag-isa dito. Para malabanan ng antok ay kumuha ko ng kape kanina sa cafeteria. At itong iniinom ko ngayon. Kahit papano nagigising ang diwa ko. Sinuot ko ulit ang anti-rod ko na eyeglasses at tinuloy ang trabaho. Napatingin ako sa pinto nang biglang bumukas ito. Akala ko si Mr. Valdez pero si Lucas lang pala. Hinatid niya sa akin ang mga files na kailangan ko munang i-check isa-isa bago ibigay kay Sir Adrian. Dahil doon ay nadagdagan na naman ang kailangan kong gawin para sa araw na ito. Akala ko lalabas na siya pero kumuha siya ng upuan at umupo malapit sa mesa ko. Sinulyapan ko ang ginagawa niya at itinuon ulit ang atensyon sa PC. Hindi ka pa babalik sa trabaho mo? Wika ko. Bakit parang pinapaalis mo agad ako? Ani niya. Tiningnan ko siya. Hindi naman sa ganon. Wala ka bang gagawin ngayon? Just kidding. Kaya nga ako naiinip ngayon. Pinilit ko pa ang boss namin ha. Ako nang maghahatid ng mga yan para madalaw kita dito. Napangiti naman ako. Talaga ba? Mabuti naman sa'yo at magaan lang ang trabaho mo. Ako kasi tambak ang gawain ko ngayon. Wika ko at uminom ng kape. You've changed ha? Nakunot ang noo ko sa sinabi niya. What? I mean, hindi ka na naiilang sa presensya ko ngayon. Napatigil ako sa pagtatype at tumingin sa kanya. What do you mean? Dati kasi parang namumutla ka at nanginginig kapag kasama mo ko. Nakangising saad niya. Kainis. Dapat niya ba talagang sabihin yun? Well, may point naman siya. Hindi ko rin alam kung bakit biglang nawala ang ilang ko sa kanya. Nagsimula ata noong nagtrabaho na ako dito sa kumpanya. Maybe dahil palagi na tayong nagkikita? I said, napatingin siya sa akin. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ko. Wala lang, hindi lang ako sanay. Nagtaka ko kasi kahit mumingisi siya ay nararamdaman ko na may bumabagabag talaga sa kanya. Miss Castro, napatingin kaming dalawa ni Lucas sa kadadating lang na si Mr. Valdez. Oh sir, andyan ka na pala. Wika ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Why? Nakakaistorbo ba ako sa inyo? Ani niya sabay turo sa amin ni Lucas. Po? Bago naman magsalita si Mr. Valdez ay tumayo na si Lucas at lumapit sa amin. Good morning, Mr. Valdez. Dinala ko lang po dito ang files na kailangan ipacheck kay Miss Castro. Alis na po ako, sir. Hindi ko alam pero naririnig kong pagdiin ni Lucas sa sinasabi niya. Okay, pwede ka nang lumabas. Mahinahon na ani ni Mr. Valdez. Nagtinginan muna ang dalawa bago lumabas ng office si Lucas. Si Mr. Valdez naman ay tiningnan ako ng masama.
na para bang may ginawa akong hindi kaaya-aya ngayong araw. Ano bang nangyayari sa dalawang yun? Nalilito na saad ko sa sarili. Glyce's POV. Nauna na akong umalis sa bahay kay Adrian. Sabi niya kasi mamayang hapon na lang daw siya papasok sa trabaho niya. Hinayaan ko na lang para makapagpahinga siya. Pagdating ko sa hospital ay nagbihis agad ako at nag-ayos. Iniwan ko na rin muna ang mga gamit ko sa locker at inilagay ang phone ko sa bulsa ko. Pagkatapos kong maghanda ay nagtrabaho agad ako. Pumunta ako sa nurse station at binati ang mga nurse na naka-duty. Nagkikwento sila sa akin habang tinitingnan ko ang chart ng mga pasyente ko. What? Munti ko nang ihampas ang chart na hawak ko nung biglang may sumulpot sa likuran ko. Doc Oscar naman. Wika ko, tinampas ang braso niya. Tumawa lang siya at tumabi sa akin. Mabuti naman at bumalik ka pa. Akala ko titigil ka na sa trabaho mo at magiging isang dakilang housewife. Ani niya. Ewan ko sa'yo, Doc. Mas lalo kayatang naging madaldal ngayon Sabay kaming napalingon nang marinig namin ang tunog ng ambulansya. Nilapag ko ang chart at tumakbo para salubungin ng pasyente namin. Naabutan namin na nilalabas na siya sa ambulansya. Ano pong nangyari? Tanong ko sa responder. Tinamaan po ng matulis na bagay ang pasyente. Mamaya ko na lang ipapaliwanag ang lahat, Doc. Ani niya. Sabay namin tinulak ang stretcher papasok ng ER. Pinatawag na rin namin ang kamag-anak ng pasyente. Nilipat namin siya sa hospital bed at doon ginamot. Hindi naman malalim ang sugat ng pasyente at walang organs na natamaan. Pero kailangan niya pa rin na ipahinga ang katawan niya para hindi ma-infect ang sugat niya. Ilang segundo pa'y nagising na rin siya. Where am I? Wika niya at umupo sa pagkakahiga. Nasa hospital ka po, sir. Hindi naman malalim ang sugat mo at walang organs na natamaan. Hindi po namin matawagan ang family mo. May mga kaibigan ka ba na pwede kang puntahan ngayon? Wika ko. Napatingin siya sa akin at sunod siyang tumingin sa ID ko. Hinanap niya sa amin ang phone niya at may tinawagan. Ilang minuto pa'y may dumating na 3 lalaki na naka-formal suit. Nag-request daw ang boss nila ng VIP room para magpa-admit. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pa kailangan magstay sa hospital. At alam niyo bang mas nakapagtataka? Akong nire-request niyang maging doktor niya. Sabi nga nila hindi pwedeng mamili ng pasyente ang mga doktor. Pero ang mga pasyente ay pwedeng mamili ng doktor nila. Tiningnan ko ang ID na ibinigay sa akin ng isa sa mga lalaki. Andrew Suarez? Ani ni Doc Lucas habang tinitingnan ang ID na ibinigay ko sa kanya. Bakit? Kilala mo? Base kasi sa reaction niya parang kilala niya kasi. Ano ba, Glyza? Of course kilala ko to. Nag-iisang anak siya ng may-ari ng Suarez Group of Company. Wika niya. Talaga? Binawi ko sa kanya ang ID at nakita ang label ng upper part nito. Nakalagay ang pangalan ng kumpanya nila. Malaki ang kumpanyang yon, pero mas hamak na kilala ang kumpanya ni na Adrian. Pero bakit kaya ikaw ang nirequest niya na maging doktor niya? May gusto ata sa'yo. Nakangiti na saad ni Doc Lucas. Ano ba, Lucas? May asawa na ako, no? Wika ko't pinakita pa sa kanyang wedding ring ko. Gusto lang ang sinabi ko. Hindi ko sinabing ipapalit mo siya sa asawa mo, no? Ani niya, mas gwapo pa kaya si Adrian sa Andrew na yun. Pipiliin ko pa rin ang asawa ko, no? Nakangiti na saad ko. Bumalik na ako sa trabaho. Tulog pa naman ang bagong pasyente ko, kaya bumalik na muna ako sa ER. Adrian's POV. Busy ako sa pagbabasa ng mga files na nakatambak sa mesa ko. Saglit lang ako nawala na tambakan na ako ng gawain. Napatigil ako sa ginagawa ko. Kanina pa ako hindi mapakali sa office ko. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin. Nilapag ko ang ballpen at napatingin sa gilid ng part ng shelves ko. May nakita akong maliit na umiilaw na kulay pula. Pinindot ko ang button na nasa mesa ko na kumokonekta kay Mr. Valdez. Call the security team, I said. Oh, may nangyari ba, sir? Rinig ko pa na inutusan niya si Miss Castro na tawagan ng security team. There's something wrong in my office. Papunta na po ako dyan, sir. Tumingin ulit ako sa kulay pula na umiilaw. So you're watching me now, ha? Ilang minuto pa'y dumating na si Mr. Valdez kasabay ang mga security. Lumabas po na kami ng office at hinayaan ng security na i-check ang buong office ko. May gamit sila na makakahanap ng spy camera o ano paman. Habang naghihintay ay pumunta muna kami sa monitor room para tingnan ng CCTV. Pinindot nila ang screen kung saan makikita ang labas ng office ko. Pero hindi siya nakatuon talaga sa pinto.
kundi sa hallway lang papunta sa office ko. Nakita namin pumasok si Miss Castro sa office. Sinabi sa akin ni Mr. Valdez na sinabihan niya si Miss Castro na ayusin ang office ko bago umuwi. Ilang minuto pa ay lumabas na siya at nakasalubong niya si Lucas. Pagkaalis nila ay wala na kaming nakita na pumasok sa office ko. Nirewind namin ulit ang video mula ng umaga at 5 lang ang pumasok sa office. Kasama doon sina Mr. Valdez, Miss Castro, Mr. Santos at ang 2 pang employee. Bumalik ulit kami sa office ko kasi natapos ng mga security na i-check ang office. Pagdating namin doon ay binigay nila sa akin ng isang spy camera at isang listening device. Bali may tauhan sila dito sa mga employee ko. Mukhang madadagdagan ata ang trabaho ko ngayon. Mabilis na kumalat sa kumpanyang nangyari ngayon. Naging usap-usapan rin yun at may haka-haka kung sinong naglagay. Ayoko na sana na kumalat pa to sa labas kasi baka maging problema pa. Kinukulit rin ako ni Mommy lately kasi birthday ko na next week at gusto niyang magpa-party. Ganun na rin si Daddy. Sa totoo lang ayoko sana kasi marami rin ang gagawin dito sa kumpanya. Pero naghahanda na daw kasi si Mama. Nakapag-reserve na rin siya ng mga pagkain at nakabili na siya ng mga gamit para sa party. Kaya ano pa bang magagawa ko kundi ang sumunod na lang. Formal ang magiging team ng party ko kasi darating rin ang mga kapartners ni Dad sa trabaho. Glyza's POV. Pupunta ako ngayon sa VIP room ni Sir Andrew. Lilinisin ko kasi ang sugat niya at papalitan ng bandage. Kumatok muna ako sa pinto. Pasok. Rinig ko na sabi sa loob. Binuksan ko ang pinto at nakita ko na si Sir na nakahiga at tumitingin sa bintana. Hello po sir, i-check ko lang po ang sugat mo. Wika ko. Tinulungan ko siyang umupo sa pagkakahiga at inayos ang kama niya. Tinaas niya ng kaunti ang damit niya. Tama lang na makita kong sugat niya. Dahan-dahan kong inalis ang bandage at kumuha ng malinis na gasa. Nilagyan ko muna ito ng gamot bago lagyan ng malinis na bandage. I'm done, sir. Saad ko. Niligpit ko ang mga ginamit ko. Nilagay ko rin sa isang lalagyan ng mga nagamit na bandage at gasa. Aalis na sana ako nang nagsalita siya. Excuse me, ani niya. Yes, sir. Nilagay kong tray na hawak ko sa mesa na nasa tabi ko at lumapit sa pasyente ko. Are you related to Mr. Adrian de la Cruz? Tanong niya.